Bagyong Julian, posible nang malusaw ngayong araw o bago maghating gabi. Pero bagong convergence, namataan na naman sa may bandang Marshall Islands. At intertropical convergence zone, umiiral na naman at umexpand hanggang dyan sa may bahagi ng Eastern Visayas area. Asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagtulog sa almost silangan at kanlurang bahagi ng Visayas. Damay din ilang bahagi ng kanluran ng Mindanao. At lagay ng mga kaulapan at mga pag-ulan na maaaring lumaganap sa Luzon ngayong araw at talakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, October 4, 2024. Ang oras na ating Boss Time ngayong umaga ay alas 10:47 na ng umaga. Nakataas ang thunderstorm watch sa buong Ilocos Norte at Cagayan within 12 hours daw ayon sa data feed sa ating dashboard. Ganon din sa inaasang localized thunderstorms ang iiral nga po sa halos buong bahagi po ng Bisaya. So, expected mula Leyte, Southern Leyte na yan, Eastern Samar, Iloilo, kasama na ang Negros at Oriental at Occidental, Cebu, yan, at ilang bahagi dyan sa Panay Island, Aklan, Bohol at Siquijor, ngayong araw daw. So, magdala pa rin ng pananggalang sa ulan just in case dahil nga po sa extension ng Intertropical Convergence Zone since kahapon pa natin at isang araw nire-report yan. At ayon sa ating lightning detection system, as of 10:49 a.m., ayon sa ating lightning detection system, sa Caloocan may total of 32 lightning strikes na po ang naitala. Typically, sa may bandang baybay naman ito ng kaluran ng Luzon, sa may bandang Zambales, at ilang bahagi sa may eastern ng Aurora region. So wala naman sa pinaka-mainland, pero at least medyo preparado tayo, lalo na sa bahagi nga po ng Visayas at ilang parte ng South Luzon. So sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze, and partly cloudy po, umiiral dito sa amin sa Caloocan ngayon. So medyo maaraw base sa ating live CCTV snapshots. Despite na may mga partly cloudy at medyo haze, mataas at direkta ang tirik ng araw dito sa amin ngayong magtatanghaling tapat na. Sa last temperature na itala, naka-weather station, kaninang 5:49 a.m. nakapagtala kami ng lowest of 26.6 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng medyo malinsangan na temperatura sa 34.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:33 p.m. Ibig sabihin ay medyo mataas ang heat index na nasa 48.5 degrees Celsius ang aming init pandama sales kahapon. Pero pagdating naman sa PH system in past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsula na may 35.1 degrees Celsius na grabe ang init sa kanila. Despite na nakakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan dulot po ng Intertropical Convergence Zone extension, pero mas concentrated dyan sa may parting Visayas nga po. Medyo umangat lang kasi ng konti. Sa last temperature naman, sa Baguio ay nasa 18.4 degrees Celsius, so bahagyan na namang tumaas ng konti ang kanilang lowest temperature sa bansa. At sa Inulan naman ang Borongan, Eastern Samar ay nakapagtala ng 59 mm na total rainfall. Kahapon, diesel rains lamang ang inulan sa amin sa Caloocan na 0.3 mm lamang. So, in the past 7 days, 1.8 meter pa lamang ang naging total rainfall namin. Ibig sabihin, konti pa lamang sa month of October, nasa 12 mm pa lang ang aming total rainfall. Nasa 74% naman ang outside humidity, so expected, humid po tayo ha, at bumaba ito ng 4% since last hour. Medyo bahagyang mataas ang ating atmospheric pressure at 1,009 hectopascals since last hour. And the same time, ay meron tayo moderate air quality at 72 index. So magmas po tayo ngayon dahil medyo concentrated po. At since kahapon pa medyo tumataas-taas yung ating air quality. May nagsasabi daw na galing daw yun sa vulkan. We'll double check natin yan dahil sa inyong lingkod meron tayong kumpletong detalye para dyan. Malalaman natin kung galing ito sa VOG or ordinary lamang na mga pollution natin sa paligid, lalo na sa mga cities.
So kung sisilipin natin in past 24 hours, nagpa-fluctuate lamang ang pagtaas ng pollution natin. Yan. Ito bandang kahapon po ito ng mabot na 79.5. Ito yung nag-unhealthy. Past 24 hours, medyo tumaas ito kahapon. Yan, in past 24 hours tumaas siya. Nagkaroon ng unhealthy reading. So, kung titingnan natin in past 7 days, medyo tumaas nga ng bahagya. Medyo tumaas siya. At nagkaroon tayo ng unhealthy record na pollution, air pollution, maabot ng 69.1 micrograms per cubic meter, ang particulate matter, 2.5. So, mukhang meron tayong masamang air pollution mula kahapon at ngayong araw. So, tingnan natin kung manggagaling yun sa bulkan. But by the meantime, sa kasalukuyan mukhang normal air pollution lamang ito sa paligid natin. Obserbahan natin yan within 24 hours kung manantiling tumataas yan. Malalaman na lang natin kasi kamustahin naman natin yung space weather observations natin dahil nagkaroon tayo ng na X-ray flux, umabot ng 9.0 yung X-ray flux natin kahapon. At ngayong araw, since 4:43 AM, yung alert message nag-exceed at X-ray flux to M5.0. So inuulit ko mula kahapon, ay expected na posibleng umabot ang ating geomagnetic storm o geomagnetic field to GT, geomagnetic storm o KP index of 7. So be ready po mga folks at hanggang bukas po yan ng October 6. Hanggang October 6 po yan. So nasa R2 NOAA scale po tayo ngayon at expected ang area impact, yung subsolar point sa sunlight ng Earth at limited blackout na naman yan. At posibleng mas tumaas pa yan dahil sa pagtaas ng posibleng GT geomagnetic storm ngayong araw. Expected na extended hanggang bukas po yun ng October 6. So 75% ang radio blackout probability at nanatiling nagpa-fluctuate pa rin yung coronal mass ejection mula sa haring araw. Yan. So take note yan at lumawak na po yung sunspot ng AR 3842, 3839, 3844 hanggang 3845 po yan. So, reminder ko lamang po mga folks expected po, nagkakaroon tayo na mataas sa solar X-ray events ngayong araw hanggang bukas na yan. At expected na aabot ng KP index, yung geomagnetic field, ngayong araw din. So, be ready po mga folks, just in case. Mula kagabi pa lamang ito tumaas at nagkaroon ng unhealthy recording. Pagbasin naman natin yung AKI CNMAP, which is nakaregister din ng inyong lingkod dito, ay moderate to high naman ang nadedetect. Especially sa bandang San Fernando o bandang Angeles, Pampanga. Dito sa Metro Manila ay typically ay mga moderate and unhealthy silang bahagi ng Metro Manila. Pero not typical naman na malawakan yung air pollution. At since yung ibang mga sensors naka-shutdown, maging sa may bandang Batangas at bandang Laguna at Taal Lake. So wala tayong idea kung ito ay manggagaling din sa may bandang southern part ng NCR. Pero malinaw lamang na medyo mataas ang pollution sa Metro Manila hanggang din sa may bandang Central Luzon, bandang Angeles, Pampanga. So obserbahan pa rin natin kung magkakaroon ng ilang behavior mga bulkan natin para makonclude natin kung sakali manggagaling dito sa bulk. Sa ating high tide and low tide status, may nasa maximum high tide po tayo. So may 5 hours and 14 minutes high to low tide. So kung sisilipin natin yung status, kung mataas ba o naaabot ng 1 meter ang taas, well, 0.8 ang pinakamataas ngayong 11:21 AM. So hindi naman sobrang aabot ng 1 meter. Pero since 0.8 ito, medyo malalim-lalim ito, pwede pa naman tayo makapangisda sa Pangpang, walang magiging problema. At mukhang kumakalma na rin ang karagatan sa may bandang extreme Lolo Luzon. So mukhang pwede na rin, iwas na lamang sa posibleng mga gale winds dyan sa may extreme Lolo Luzon. Medyo mabugso pang hangin dyan dahil sa yung dumadaloy nga po na northeasterlies, medyo may northeasterlies na dyan. Pero hindi pa siya malamig, medyo nagpaparamdam pa lamang yung daloy ng northeasterlies wind. So, ingat na lamang po sa mga mangisda natin. Maliban sa katimugang bahagi ng bansa na okay naman at walang problema sa alon at sa posibleng gale winds.
Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:46 AM, inaasang lulubog ito mamayang 5:43 PM. May waxing crescent na po tayo na 2% illuminated. So medyo makikita na ito. Kaka-moonrise pa lamang nito, elevation at 60 degrees. So mga siguro bago lumubog ang araw mamaya, medyo makikita na yung 2% waxing crescent na yan. Magandang viewing yan mamaya. So sisikat ito, mamayang kasisikat lamang nito kaninang 7:31 AM. At lulubog ito mamayang 6:37 PM. So, bago mag-takip ceiling, medyo makikita na po yung medyo waxing crescent na yan. Magandang viewing niya sa mga astro chasers natin at mga spotter dyan sa iba't ibang panig ng Metro Manila at sa ibang panig ng bansa. Sa atin namang local weather outlook para ngayong weekend, darating ay partly cloudy ang ating maghapon. Naka-forecast na mga localized thunderstorms pa rin. Pataas daw ang tsansa ng pag-ulan, maaaring hindi dito sa amin sa Metro Manila, pero expected mamayang hapon na naman, mga localized thunderstorms na naman ang ini-expect natin. Unang makakaranas yan andyan sa may bandang eastern sections. Kasama na ang Quezon City, Cainta, yan, papunta na yan sa may bandang Quezon Province. So mag-ready-ready kayo mamaya ha, lalo na't rush hour po mamayang hapon. Bukas sa Sabado, maulap ang ating maghapon at mga localized thunderstorms din daw, naka-forecast. Chance ng pag-ulan, 40 to 42%. Highest and lowest na pressure expected, nasa 32 degrees Celsius. And lowest na pressure expected ay 25 to 26 degrees Celsius. Hindi na natin re-report itong synopsis ng local weather advisory natin dahil since tropical depression na lamang yan at inaasahan na natin mag-dissolve na yan. Dahil talagang kinakain na po siya ng frontal system sa may hilagang kanluran ng Taiwan. Yang si Julian. So, consider ko na rin yan is remnants ngayong araw. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Base sa ating satellite imagery mula sa Himawari 8 and 9, makikita po ang mga kalat-kalat na kaulapan nito. Dito, lalo na sa bahagi nito ng katimugang bahagi ng Luzon, sa Silangan, at especially sa may bandang Visayas region. Kung titingnan natin ang heavy rain potential at iso-zoom in natin at i-control natin yung opacity, makikita natin sa extreme ng Luzon, most of mga partly cloudy lamang at mga ilang kaulapan ang medyo maiiral lamang sa may bandang extreme ng Luzon, ilang bahagi ng La Union, Benguet, at ilang parte ng Central Luzon. Ayun, kitang-kita po. So, probably mga light to moderates lamang at mga forecasted lamang na kalat-kalat na pag-ulan ang iiral maging din sa bahagi ng Cagayan at asahan na mataas na temperatura sa bahagi ng Cordillera Administrative Region Tugigaraw, pababa niya ng bandang Santiago hanggang dyan sa may bandang Nueva Ecija hanggang Cabanatuan. Wala naman dyan sa bahagi ng San Fernando, Pampanga, kasama na ang bahagi ng Bulacan at Metro Manila, mga mas mauulap lamang ang himpapwede makikita natin dito. So, malinaw naman dito sa satellite imagery na medyo mas maulap lamang ang iiral. May mga ilang cluster na maliliit ng heavy rain showers sa may bandang San Miguel at bandang Baliwag, Bulacan. Pero saglitan lamang yan, di magtatagal. And the rest, most of overcast and medyo gloomy lamang tayo kasama ang Metro Manila at buong bahagi ng Calabarzon area, Quezon Province. Yan, kitang-kita naman po sa satellite imagery. Pero wala tayong nakikitaan na malawakang heavy rain shower potential. Kabilang na ang bahagi ng South Luzon, pero mauulap po ang bahagi ng Camarines Norte and the rest ng Bicol region. Pero pagsapit sa may bandang Iriga, Sorsogon, may mga ilang kalat-kalat na moderate and some heavy rain showers po tayo. Titingnan natin sa water vapor surface, mataas ang water vapor sa may bandang Visayas po, kaya expected na mas ulanin ang bahagi po ng Visayas. Pero kung titingnan natin dito sa ating heavy rain potential, ay makikita po natin na ang buong Mimaropa, despite na most of cloudy sa bahagi nga po ng Puerto Princesa, moderate and heavy rain showers po anytime ang aabot sa may bandang Palawan. So ingat po at pagdala ng pananggalang sa ulan. Hanggang dito na yung sa kaduluduluhan ng Brooks Point, may mga moderate, light to moderate ang umiiral na mga kalat-kalat na pag-ulan ngayon dyan. Sa Mindoro, most of mauulap lamang ang iiral and the rest ng South Luzon, mula Marinduque, Romblon, hanggang Masbate area na po yan. Na mas gloomy po tayo dyan sa may Masbate, so expected na mga ilang light to moderate showers. Kabilang na rin ang bahagi ng ilang areas ng Rojas City sa may bandang west portions ng Visayas. May mga cluster po na moderate and heavy rain showers po umiira sa may Rojas, Panay, hanggang bandang Pasig City. So magdala po ng pananggalang.
bagamat hindi naman ito tumatagal ng mahigit 1 oras. Kabilang na ang Kalurang Baybayin sa May Kuyo at Cagayan Silio. Ingat po. And the rest ng west portions ng Negros Region, mula dyan sa may bandang Kawayan, pababa na Sipalay, Dumaguete hanggang Siquijor, nakataas ang ilang kalat-kalat na light to moderate showers. Wala naman tayong nakikita ng heavy rain potential sa buong bahagi ng Central Visayas hanggang Cebu. Probably mga ilang kalat-kalat lamang na light to moderate. Diyan sa may bandang Leyte hanggang eastern sections ng Visayas, mas nakakaranas ng moderate and heavy rain showers. Lalo na dito sa bahagi nga po ng dito sa may bandang Borongan, Eastern Samar, kaya nakaranas din sila kahapon ng malawakang pag-ulan. Diyan sa may bandang Dolores at Siete hanggang Mapanes, moderate and heavy rain showers po tayo dyan. Ingat po sa posibleng pagbaha. Hindi naman po tumatagal ng mahigit sa 2 oras. Mula dyan sa may bandang Katarman, Northern Samar, pababa na yan ng Silangan ng Borongan City hanggang Gian, asahan po ang moderate and heavy rain showers na may mga localized thunderstorms. Maging dyan sa parte ng Tacloban and the rest ng Tanawan, pababa na yan ng bandang Abuyog. Mga ilang light rain showers to moderate, pero expected na tumatawid kasi itong makapal na kaulapan na to na may dalang heavy rain showers. Depende kung aabot ng Tacloban, expected ang moderate to heavy rain showers. Pero maaring hindi yan magpang-abot na ng bandang Tacloban. Kasi bumubuhos ng ulan sa may bandang Borongan at Dolores eh. And the rest ng Mindanao, lalo na sa may Zamboanga Peninsula, lalo na sa kaduluduluhan ko ng bandang Basilan at Sulu-Sulu, nakakaranas kayo ngayon dyan ng mga ilang light to moderate to heavy rain showers. Makikita po natin sa may Basilan at dulo ng Zamboanga City. Puro maulap din ang iiral, mga ilang light to moderate showers lang din ang nakikitaan natin dito. So kung titingnan natin ang infrared rainbow, yan dito is katamtama naman ang lagay ng panahon. Yan, so wala namang masyado tayong makakapal na ulapan maliban lamang sa may bandang Basilan. And the rest ng bahagi ng Mindanao, mauulap ang hipapurin lamang natin dyan. Isolated rain showers lang din ang mostly na iiral. Bagamat hindi masyado concentrated sa bandang Surigao del Norte, pababa na yan ang buong Caraga, hanggang dyan sa may bandang Davao de Oro, asahan po ang maalinsangang panahon at asahan din ang mga localized thunderstorm pagsapit po ng hapon. Pero wag po masyadong magbibilang sa tinding ng araw dahil mas maaraw po ang bahagi ng Ninoyan sa buong bahagi ng Eastern Mindanao kasama na ang buong Davao Region, Sonsiaden, Lanao del Sur, kabilang na ang bahagi ng buong Maguindanao at dyan sa kaduludulhan ng northern part ng Mindanao area. So most of cases na maulan ang parte na ito ng Visayas hanggang extension ng bandang Palawan. Bakit ba? Well, dahil nga po sa mayroon tayong umiiral na extension ng intertropical convergence zone na nagtatraverse dyan sa may bandang Visayas. Ganyan po. At nai-report ko na rin yung kahapon. So, may malawakan po na mga traversion ng intertropical convergence zone line. So, as isahan po na mas maulan ang ilang bahagi sa may bandang Visayas. Hindi masyado sa bahagi pati ng Luzon at dito sa parte ng Mindanao. So, most of friendly weather tayo pero medyo mas maulan nga lang ang bahagi ng Palawan hanggang Visayas region dahil nga po sa extension ng intertropical convergence zone. Kamustahin naman natin itong si Julian mula sa ating computer-generated tropical cyclone sector since 2 beses na nag-entry ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Julian. Mula sa international name na Kraton, nasa tropical depression na naman po siya as of 11:30 AM. Nasa center air pressure nito na 1,002 hectopascals. At yung maximum wind speed niya ay 46 km per hour at bugsong umabot na ng 58 km per hour. Medyo almost stationary ngayon siya dyan, pero ang movement according dito ay north-northeast po, kumikilos pa rin ito. Kaso almost stationary na siya dahil under dissipation sequence na po siya sa bilis na 7 km an hour. So almost stationary at makikita natin sa satellite imagery, kinakain na po siya ng shear line dito. Ayan, kitang-kita naman po. Yung shear line dito na traversing, malakas po yan, yung traversing ng shear line na yan. Ayan, yung shear sa area na yan, kinakain na po yung kaulapan nito ni Julian, kaya in-expect na tuloy-tuloy na po ang paghina niyan at tuloy ang magiging low pressure area na lamang. So, base sa ating mga extended tropical cyclone forecast track, wala sa ating tropical cyclone na combination, halos hindi na ito lalabas o e-exit ng Philippine Area of Responsibility. Habang ito ay naglalaro na lamang ito sa may bandang Naoto Country at Yunlin Country ng Taiwan, unti-unti na po itong magdi-dissolve at mag-maintain as remnants na lamang po.
So halos wala na siyang masyadong makakapal na sirkulasyon na kaulapan at halos disorganized na rin yung kanyang vertical low level convection. Kasi kinakain na nga nitong sea line dito sa may bandang hilagang kanluran ng Taiwan. So kitang-kita sa satellite imagery. So ganun din po ang expecting. Ganun din sa iba nating tropical cyclone track ay makikitang dito na lamang siya manatili sa Taiwan hanggang sa tuluyan niya talaga ito maging low pressure area na lamang at asahan na malulusaw ito hanggang bago siguro maghating gabi. So tingnan natin, posible bago maghating gabi tuloy na lamang ito magiging low pressure area until maging remnants na lamang po siya. So yung kagabi na huling report ko na analysis dito ay hanggang doon na lamang po. So yun na lang po ang ating last analysis dito kay Julian. Probably mukhang hindi na ito exit ng ating Philippine Area of Responsibility. Kumbaga dito na lamang talaga siya totally malulusaw na lamang sa vicinity ng Taiwan. Samantala, yung low pressure area naman na si 99W na natiling stationary at wala pa naman siyang pinapakitaan na paglakas. Pero nandito na ito sa may bandang southeast pa rin ng Mariana Islands. Halos mabagal ang kanyang paggalaw. Pero base sa ating latest, ngayong 11:30 ay kumikilos na ito pa northwestward sa bilis na 22 km. So mukhang maliit ang tsansa na talaga nitong pumasok ng ating PAR dahil pa northwest ang kilos niya, so pag ganyan ang lumalabas na kilos. So walang nakikitaan na ito ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil mataas po ang high pressure area dito, may mga ridge of high pressure area dyan, baka pagdating niya dito sa itaas, sa northern part ng Mariana Islands, baka mag-scatter siya bigla o bigla na lamang siyang sumabog. Sumabog na lamang yung kanyang upward circulation. So base dito kasi malakas ang high pressure area. At kasabay din ng malakas na easterly trade wind. So alanganin ang pag-develop dito nitong si 99W. So kung papansin na natin ang satellite imagery ng floater, makikita natin sa True Color RGB ay makikita meron na siyang low level pero disorganized pa yung upward low level niya. Medyo nahihirapan pa siya ng konti dahil dito sa malakas na daloy ng easterly trade wind. Kasi nga po, umuusbong na po yung La Nina natin. Mainit kasi yan. So medyo kumakayod siya dito sa upper circulation niya. So medyo struggle ang kanyang development. However, kung pagbabasin natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring, ay nanatiling makalat ang kanyang anomaly. Ayan medyo makalat. So, may mga potential of development ba base dito sa ating current tropical cyclone forecast prediction sa West Pacific Basin. At since above 50% to 60% na po yung anomaly niya, so mataas pa rin ang potentially of development nitong si 99W. So, ganun pa man ay sa ating global spectrum model ay masyado lamang siyang shallow. Ayan Pero kumikilos ito pahilaga. Yan. Pahilaga na siya dito. Pa northwest din, biglang magno-northward. Ayon dito sa ating wind speed and direction, pero sa mean sea level pressure, kung pagbasehan natin, yan, napaka-shallow at insignificant pa o napaka-disorganized yung kanyang sirkulasyon. Pero dahil may developing ridge o high pressure area sa taas, yan, ay medyo nahihirapan siya. So makikita natin, mataas ang mga high pressure ridge sa itaas. Yan po ang dahilan kung bakit nahihirapan ang anumang low pressure area o bagyo. Kaya na lamang ni Julian, nahirapan na siya. Naharangan na siya totally ng mga high pressure area dito sa itaas ng Southern Japan, China, East, yan. Puro high pressure area kasi dyan, so hindi na niya kinaya. Hanggang dyan na lamang siya sa Taiwan, hanggang sa humina na ito ng tuluyan. Isa na rin sa factor ang high pressure area kung bakit hindi na tuloy-tuloy itong si Julian. Ganon din probably itong si 99W habang kumikilos ito pa northward na. So yun din ang magiging hindrance nitong si 99W. Kung pababasin na natin ang ating mga computer models mula sa ibang mga weather agencies, mula kay GFS, makikita natin dito ay medyo nag-accumulate at naging tropical storm pa siya dito. Paglagpas niya ng Northern Mariana Islands. Ang expected nito between October 5 to October 8, 2024. Yan. Simula October 5, ayan, medyo shallow pa siya, pero pagdating ng October 6, medyo nag-regain siya kasi
after na medyo lumayo ng bagya, yung high pressure area dito sa may bandang eastern Japan, medyo nag-reaccumulate itong C99W according dito sa computer models. CMWF naman, kung titingnan natin dito, naging insignificant na yung development ni 99W. Naging remnants lamang siya halos. Halos hindi na siya tuluyang nabuo. NAVGEM naman, kung titingnan natin, aggressive pa rin si NAVGEM, na patuloy ang mataas na confidence na ito ay magiging low pressure area. Dito, tropical depression ang inabot niya pagtawid niya dito sa may bandang Northern Mariana Islands. So medyo tugma sila ng forecast ni GFS at NAVGEM. Kay CMWF, hindi. Dahil wala na siya nakitaan dito. Pero kahapon, nakitaan pa natin na nag-develop siya. Pero ngayong araw, wala na. So bukod tanging si NAVGEM at GFS na lamang ang medyo mataas ang confidence of development. Pero kung pagbabase naman natin kay Japan Meteorological Agency, mababa rin ang confidence ng GMA, ang forecast nitong C99W na tuluyang maging isang aktibong bagyo. So napaka-uncertain pa rin, kaya hindi pa natin makukonclude na kung talagang ito ay magiging isang ganap na bagyo pa. Napaka-uncertain pa. Malinaw lamang sa ngayon ay mananatili itong magiging active low pressure area hanggang October 7 to October 8, 2024 po ang extending forecast niyan ha. So malinaw yan mga folks. Kaila Icon at GM, halos insignificant din yung development ni 99W. At makikita dito ay struggle din ang pinapakita kay Icon. Dahil nga po, marami na high pressure area dito sa may bandang Northern Hemisphere zones. So medyo struggle din ang pinapakita kay Icon. At kay GM, kung titingnan natin, ay mataas pa rin ang confidence din ni GEM according dito. So dito ay sa naging tropical depression din siya. Naging tropical depression. So mula kay ECMWF at kay GFS, medyo mataas pa yung forecast nila o confidence na ito ay magiging tropical depression daw. So obserbahan pa rin natin, at least meron pa tayong mga 30 hours para bantayan yung sequence nito kung talagang lalakas. Just in case lumakas man yan o hindi, malinaw lamang na malabo itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Hintayin na lamang natin siya na lumagpas dito sa pinaka-border ng ating PAR sa itaas para tuloy na natin siyang bibitawan sa ating tropical cyclone analysis. Kamustahin ulit natin yung lagay ng mga dams. Kung patuloy pa rin bang nakabukas? Well, si Ambuklaut Binga Dam, tuloy-tuloy pa rin ang pagkakabukas. Ang kanilang mga dams, yung kanilang mga gates, yan. So tuloy-tuloy pa rin. Si Binga Dam, 4 na ang gate na nakabukas sa kanya, tigda-2 po. So 0.60 meters at isang 0.80 meters. So napakarami ang nire-release ni Binga Dam ha. At si Ambuklaw Dam naman ay at least isang gate ang nakabukas, 0.33 and 0.50 meters po. So tuloy-tuloy pa rin mula kahapon ang pagbubuga o pag-release niya ng sobrang tubig. So malinaw lamang na kailangan talaga magkaroon ng parang dredging sa mga dam. Baka kasi mababaw na yung ilalim nito o hindi na masyadong malalim. Kung hukayin pa sana na mas malalim yan, malaki pa sana ang magiging konsumo nito sa pinaka-water reserve. So yun sana ang ating obserbasyon dyan. At kung babasin natin kay Angat at Magat Dam, si Angat Dam ay medyo nababawasan na yung kanyang maximum water level. Bumababa siya ng bahagya. Yan, wala sa 194.63 meters, ngayon ay nasa 194.42 na lamang. Hindi gaya ni Magat Dam, despite na nasa critical level, stationary lamang siya. So, kung titignan natin, nanatiling nasa 7 meters ang sobra-sobra nitong level ni Angat Dam. So, wala tayong masyadong problema. Hindi masyado nagagamit si Ipo at Lamesa Dam sa ngayon. So, si Angat Dam muna ang ginagamit natin sa pati ng Luzon kasama ang Metro Manila. Sapat naman ang water levels nila, so wala tayong magiging problema mga folks. Samantala sa Ulat ng Dol, so far, tahimik at kalmado naman ang detection ng aking seismograph. At mula naman sa data feed ni Feebox ay mula kaninang madaling araw, mayroong kaagad mga 2 na magnitude 4 ang naitala. Merong isa mula kaninang 4 o 5 a.m. na mataan sa southeast ng Jose Abad Santos na naman, Davao Occidental dito. So mukhang aftershocks ito mula kahapon. Magnitude 4.7 naman ito na may lalim na 82 km depth. So mukhang dumadala sa ang pagyanig dyan malapit sa may bandang Saragani.
So, obserbahan natin yan mga folks. At yung isa naman, yung ikalawa, naganap kaninang 4:53 a.m. Southeast naman ito ng Sarangani Island din. So, halos ito malayo, nasa bandang Indonesian Peninsula. Mas malayo pa siya. Kung considering Indonesian Peninsula na to, sobrang layo na niya eh. Oh. Naganap ito 4:53 a.m. at magnitude 4.7. Pero dahil sakop yan sa data PDP-BOX, counted pa rin yan as total earthquakes for the month of October. Hopefully, na-filter out na po ito. So, double check natin kung na-filter out na po yung earthquakes for September and October. Yan. So, October. Ayun, nag-refresh na. So, since na-filter out na po yung month of September, mabibilang na po natin yung total earthquakes natin for the month of October. Meron tayong isang record na magnitude 6.1. Kung natatandaan ninyo, nung ados ito ng October, naganap ito madaling araw, 5:19 a.m. at magnitude 6.1. Sa may hilagang silangan ng Bagamonok, Catanduanes ito. So, total earthquakes natin ngayong araw, 130 total earthquakes natin ngayon sa bansa. For the month of October, so medyo konti pa. 119 dito is magnitude 2.0 pataas, 10 sa magnitude 4.0 pataas, wala tayong naitala pa na magnitude 5, at meron tayong isang recorded na magnitude 6.0, which is ito nga po yung nasa may bandang Catanduanes Island. So yun lang po ang ating latest na total earthquakes ngayon for the month of October. Medyo konti pa, so observe pa rin tayo sa mga susunod, pero mag-iingat po tayo dyan, medyo mayanig ang parte nito ng bandang Davao Occidental, yan, Davao Occidental, at sa may bandang Bicol region, kabilang na ang Catanduanes. So medyo watch out po tayo dyan, medyo magalaw po ang bahagi ng yan ha, mga folks. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, October 4, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, October 4, 2024. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.nimoweather.com para sa mga detalye na gusto niyo malaman na hindi natin na isama ngayong tanghali. Well, typically, maalinsangan lamang ang madalas na mararamdaman natin except sa parte ng Visayas na mas makakaranas sila ng kalat-kalat na pag-ulan maghapon o halos maghapon na may mga localized thunderstorms, so pagdalang pananggalang sa ulan at ingat sa potensyal na pagbaha. At visit lamang sa ating website na gusto malaman ang ibang dynamic events mula sa aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.